Bago kayo umupo, nais kong pulutin ninyo ang anong nakakala sa ilalim ninyong upuan at iayos ninyo ang inyong mga upuan. Pagkatapos, maaari na kayo umupo. Ngayon, upang mas maayos ang daloy ng ating klase, may kasunduan kong inihanda. Basahin niyo ang sabay-sabay. Makinig na mabuti. Itaas ang kanang kamay. Makilahok sa mga gawain. Maging magalang. Naiintindihan niyo ba ang ating kasunduan? Opo! Magaling. Ngayon, may nais pa kayong idagdag dito? Wala na po. Mabuti naman. Bago tayo magpatuloy sa ating paksa, nais kong tanungin kayo kung ano ang naaalala niyo tungkol sa ating nakaraang leksyon. May nakaalala ba sa inyo? Miss Vanessa? Pinalakay po natin noong nakaraan na kayo ay tungkol po sa nasyonalismo. Magaling. Ano nga ulit ang nationalismo, Miss Layami? Sinasabi po natin na nasyonalismo ay patakaran ay ito ay isang ideolohiya kung saan pamamahala sa isang bansa ay kakaroon ng pamamahalan sa pamamahal at dapat sa kanilang bansa. Magaling. Bigyan ng watermelon cup si Miss Layami. 1, 2, 3, 1, 2, 3, siya, sabuka. Pa! Magaling. Lubos ako nasisiyahan dahil alam kong lahat kayo ay nakikinig sa ating nakaraang leksyon. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa ating bagong paksa, may ipapakita akong mga larawan. At tukuyin ninyo kung sino at ano ang kanilang katayuan sa buhay. Naintindihan niyo ba? Oo! Magaling. Ngayon, sino nakakilala sa kanya? Miss Giselle? Siya po si Catherine Gray. Magaling. Isa po siya Miss Universe. Magaling. Siya si Miss Catriona Gray, 2018 na nanalo bilang ika-4 na Miss Universe na galing sa ating bansa. Ngayon, ang pangalawang larawan naman. Miss Jamaica, Siya po si Gloria Mapagalaman. magaling. Ano naman ang kanyang katayuan sa buhay? Siya po ang kasi dati nating sa UNESCO. Oo, magaling. Ngayon, nakalimutan ko pala ibigay sa inyo ang inyong gantimpala. Ngayon, ang ikatlong larawan naman. Sino siya? Miss Annette? Dating Miss Universe 2015. Oo, magaling. Siya si Miss Pia Worksback na nanalo ng Miss Universe ika-pangatlong nanalo dito galing sa ating bansa. Sino naman siya? Sadali lang, Miss Annette. Ang inyong gantimpala pala. May nais kong sumagot? Miss Leonie. At siya po ay si Gloria Mapagalaman. Oo, magaling. Siya si Cory Aquino na naging presidente dati sa ating bansang Pilipinas. Siya ang unang babaeng presidente na naging presidente dito. Ngayon, Miss Leonie. Magaling. Bagay sa ating mga larawang ipinakita, ano kaya ang ating magiging talakayan ngayon? Meron ba? Ano ang inyong mapapansin sa ating mga larawan? Pagayahan po. Base sa ating kasunduan, taas tama ang kanang kamay kung gusto mong sumagot. Miss Annette ulit? Meron pa ba iba? Ipagpatuloy mo lang, Miss Annette. Base po sa mga larawan, tungkol po ito sa mga samahang kababaihan po sa Tumpak, bigyan niyo ng very good clap si Miss Annette. 1, 2, 3, 1, 2, 3, very good, very good, very good. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa mga samahang kababaihan at kalagayang panlipunan sa Timog at Kalibutan Asya.
pangkat asul at dito naman ang pangkat lila. Ngayon, bawat isa sa inyong miyembro ay bubunot dito ng mga gawain. Isang miyembro round lang. Pangkat asul, maaari mo bang basahin ang inyong mga gawain? Maaari mo bang basahin, Ms. Leonie? Pagbabalita tungkol sa mga samahang pagbabalita ng mga bukas na limot at Naiintindihan niyo ba ang inyong mga gawain? Dito naman, pagtagila, maaari mo bang basahin? Lahat tungkol sa mga barangay at mga kababayan sa Magaling, naiintindihan niyo ba? Opo. Ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para basahin at 5 minuto para gumawa ng ibang presenta ninyo dito sa harap. Kasi yan, ibigay. Kasi yan, ibigay. Kung mali yan, hindi mo ka mamawi.
Atutsyad ka na isa. May 10 segundo na lang kayo. Wala na ng oras. Tapos na ba kayo? Pangkat nila, pangkat asul, kayo ang mauunang magsisinta. Hindi pa ba kayo mag-oras? Magandang umaga sa lahat. Dito naman tayo ngayon sa 24 oras. Sa ulo ay mga nagbabagang salita. Mga kilisang pangkababaihan sa India. Mababa ang kasayuan sa lapunan ng kababaihan sa India. Subalit nung sumapit ang ika-19 na siglo, naging aktibo ang kababaihan sa pagbatok ng mga kilisang nagtataguyod ng pormang panlipunan. Ang ilan sa mga kilisang na itatagay ang Bharat Aslam, Nikesha Kuchundri, Stella Brahmasar, ang Arya Mandela, Sabat Shaikh Mandela, ang Mandela, at ang Jumela Kawatin Islam ay tinatawag ni Ameron Isa. Ngayon naman, gayon din, naging aktibo sila sa Pilipinas, isang maraming kasan. Ngayon naman, naalala natin para sa karagdagan ng kaalaman, guide, mula sa Sri Lanka, Kapatron Jamaica. Magandang umaga sa lahat. Live tayo ngayon dito sa Sri Lanka na kung saan ang mga kababaihan ay hindi gaano nakikilahok sa politika. Kalinsabay sa patuloy na digmaang sibil ay ang patuloy na paglabag sa mga karapatan ng kababaihan sa bansang ito. Kung mapangalawa lamang sila sa mga kalalakihan pagdating sa papel na ginagampanan sa sistemang politika. Ayun naman po balik sa inyo rin. Ngayon naman, guide, mula sa Bangladesh, Kapatron Isa. Layamay, nandito ako ngayon sa Bangladesh na kung saan ang mga kababaihan sa Bangladesh ay isinisilang bunga ng kilusang nasyonalista. Noong 1970, ang makakaliwang Mahila Parishad ay tinatag. Ito ay itinuturing na pinakamalaking samahan ng kababaihan sa bansang Bangladesh. Na-impluwensyahan ito ang pagpapatupad ng mga pulisiya sa pamalaan, kabilang dito ang mga kumpanya na sumusuporta sa batas na pinagbabawal ang pagbibigay ng dote at ratifikasyon ng Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women o SIDA. Balik sa iyo, Lia May. Maraming salamat, Vincent, para sa karagdagang informasyon. Ito ay hahayag ng Vanessa. Vanessa? Magandang umaga sa lahat sa ating mga manunood. Andito tayo ngayon sa Kanlurang Asya. Sa kasalukuyan, ang hamon na kinakaharap ng kababaihan sa Kanlurang Asya ay higit na pagtingin sa kanilang ginagawa upang matiyak ang pagkakaroon ng pantay na karapatan ang kalalakihan at kababaihan. At nandito naman tayo ngayon sa Arab Region. Ang hinihiyong ito ay binubuo ng mga bansang Bahrain, Egypt, Iraq, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestinian Territories, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates at Yemen. Sa reuniyong ito, ang partisipasyon sa politika at paghahanap buhay ng mga kababaihan ay hindi halos nagbago. Milyong-milyong kababaihan ang nangangailangan pang ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Balik sa iyo, Lia May. Okay, yun lang po ang informasyon na kalat namin sa araw na ito. Walang hinihingin, walang pinag-perfect servition dito, lamang. Pwede, 4 oras. Magaling. Hindi na very good luck ang magkal una. 1, 2, 3, very good, very good, very good. Ano yun ang magkal? Asul naman. Ay, lila.
bawal magpagbuto ang mga babae. Ay, wala mo yung kuan ka, pagtanong mo ka ulit. Ang buto. Laki mo ko. Oo. Yes, sir. Inequality mo dahil sa ilang bansa. Oo. So, sa scenario na pinakita, ito ay sa bansang Sri Lanka na ang Timog Asya kung saan ang mga kababaihan ay pangalawa lamang sa karapatang politika at sila ay nakararanas ng ng pang-aabuso sa kapal, ng pang-aabuso at pagbabago. Sila ay nakararanas ng pang-aabuso gaya ng paggagahasa at sexual harassment at iba pa. So, yun lamang po ang naging mga naging kalagayan ng mga babae sa Timog Asya po. Magaling. Bigyan niyo ng nice clap ang pangkat nila. Ngayon, magbibigay ako ng puntos. Sa pangkat asul, sa nilalaman, bibigyan ko kayo ng 10 puntos. Sa kooperasyon, nakikita ko naman na lahat ng kasapi ay nakilahok sa gawain. Kaya bibigyan ko kayo ng 10 puntos. Sa takdang oras, 10 puntos. Kaya may 30 puntos. Hindi ko na pinakita ang rubrics natin dahil yun ay talakayan. Hindi siya talaga gawain. At ang pangkat nila naman, sa nilalaman, 10 puntos. Sa kooperasyon, 10 puntos. Sa takdang oras, gayon din. Kaya may 30 puntos lahat ng bawat pangkat. Ilang katanungan lamang ako. Ano ba ang kahalagahan ng samahang kababaihan para sa inyo? Miss Vanessa? Para po sa akin, no, pag sinabi natin kababaihan, minsan sa sinaunang panahon ay yung mga pang-aabuso ay talagang sa babae lamang yun na nangyayari o kung may mga pang-aabuso man sa lalaki, ngunit mas malaki yung may malaking tsansa na inaabuso yung mga karapatang kababaihan gaya na lamang ng hindi sila pinapaboto, tapos yung iba hinaharas na like for example sexual harassment. So para sa akin sobrang napakahalaga ng samahang pangkababaihan sapagkat tayong lahat ay pantay-pantay, wala pareho tayong tao, hindi tayo hayop na kung tratuhin ng iba ay parang ganun yung trato nila sa atin. So para sa akin, mahalaga talaga ito sapagkat parehas naman tayong namumuhay na payapa. Ang tanging kagustuhan lamang natin ay mabuhay sa mundo na puno ng pag-asa, puno ng kaliwanagan na kung saan malayo sa pang-aabuso o kung ano-ano pang mga pang-aabuso na nangyayari, especially sa mga kababaihan. Yun lamang po. Magaling, bigyan ng barangay clap si Miss Vanessa. Ngayon, ano ang kaibahan ng babae at kababaihan? Ano ang kaibahan sa babae at kababaihan? May nais bang sumagot? Magaling. Ang babae ay tinutukoy lamang ang isang babae. Pag sinabi natin kababaihan, ito ay tumutukoy sa samahang kababaihan, maraming mga miyembro ng mga kababaihan